Guys, tara samahan nyo ako para i-unboxing natin itong Miura na top box. Kakapit natin dito sa Honda Click. So tara guys, samahan nyo ako. So yun po, since meron na akong bracket guys na pagkakabitan, carrier. So dito natin ikakabit itong Miura. So yan po model niya guys, Miura na top box ang gagamitin natin. Tapos ipapakita ko na sa inyo guys kung kasya yung dalawang helmet o hindi. So tara guys, unboxing natin siya. So yan guys, bali tanggalin lang po natin itong strap. Yan. Tapos itong pinaka tape niya guys, siliwain lang natin, tanggalin lang din natin para mabuksan siya. Yan. Yan guys, so balot siya ng insulation para hindi siya magalusan. Yan. Naka-plastic pa bukod sa may insulator na, may plastic pa uli na balot. Yan po. Ito yung pinaka top box niya guys na ikakabit natin, Miura. Yan. So tanggalin lang natin pinaka plastic. Yan. So yan, maganda po yung lock nito guys. So yan po. Ang kinis niyang tignan guys. So maganda. Tapos yan, may kasama na po yung mga accessory guys sa loob. So ito, pag binuksan natin dito lang siya, pindutin mo lang magkabilang gilid, tapos iangat. Yan. Yan, bukas na po siya. Then dito sa loob guys, makikita mo na dyan yung mga brochure. Yan. So itong strap guys, pinipindot lang yan sa gitna, ipipress mo lang para mahugot siya. Press mo lang sa gitna para makalas. So meron na siyang strap talaga para sa helmet, para hindi masira yung helmet mo pag natakbo yung motor. Yan po. So ito yung mga kasama niya. Ito yung panlikod guys, sa sandalan. May kapartner po yan. So ito po yung isa yan. Yan. Tapos syempre may brochure guys. Yan. Tapos may mga sticker na kasama panlagay sa magkabilang gilid guys, para maging visible ka sa mga sumusunod sa iyo. Yan. Tapos merong keychain holder na kasama. Yan. Tapos meron na ring mga tornilyo guys para sa base plate. Yan. Tapos may susi. Yan. Ito ay may emblem na rin ng Miura na kasama. Ngayon ang tanong guys, wala dito, hindi kasama yung base plate. So papakita ko sa inyo guys kung nasan yung base plate niya. So magugulat kayo bakit wala, hindi kasama. Usually may ibang binibili natin top box nandyan lang kasama sa loob, di ba? Yan. So yun guys, pag tinitignan mo talaga wala rito yung base plate. So hanapin mo talaga. Kaya isara mo natin. Baka pag bumili ka ng ganito guys, ma-false alarm kayo. So ito po siya, nandito sa ilalim. Yan yung base plate niya. So nakasalpak na pala siya. So kakalain mo na, kala mo siguro wala yung base plate pero meron po. Hilahin mo lang yan. Yan. Para matanggal. So ito yung kakabit natin dun sa carrier guys. Yung base plate na yan. Yan. So nandyan pala sa ilalim guys. So yun nga guys. Ito yung kakabit natin yung base plate. So tara ikakabit na natin. Palikunin na natin yung tornilyo. So, yun po, buksan na natin itong loob. Kunin natin yung mga tornilyo niya at saka yung lock niya guys. So, yan po, ang nakapaloob sa kanya itong tornilyo na 10mm guys, na nut. Tapos, yung pinaka-bolt niya, Allen wrench na 5mm ang gagamitin mo na Allen wrench guys. Pagkatapos, may kasama na rin po yung flat washer. So, yun po, bali kakabit na po natin yung base plate guys. So, ito meron na akong carrier na kabit. So bakal lang pong kinabit ko para bumili na akong bakal para mas matibay kasi ayaw ko kasi mag-alloy, madaling mapigtas pag alloy. So mas okay ako dito. Pero depende po sa inyo yan kung anong gusto niyo kabit na na carrier. So yun po, buksan natin itong mga tornilyo guys. Kunin natin yung mga ikakabit natin. Meron po mahaba yan at maiksi. So ang gagamitin lang natin dito guys is yung maiksi na tornilyo, kasi pag mahaba guys, lagpas naman po siya. So yun po.
So yun po, ipakita ko lang sa inyo yung haba ng tornilyo. So ito yung gagamitin natin. Yan, dalawa yan, dalawang klase, isang mahaba tsaka isang maiksi. Yan. So itong maiksi po yung kukunin natin guys, kasi sobrang haba naman po yung isa. Lalagpas po yun dito, tutukod. So pero kung gamit mo po yung makapal-kapal na na alloy, pwede po yun. Pero sa akin kasi manipis lang yung paglalagyan ko, kaya yun yung maiksi lang. So ganyan po paglagay, ipaglapat ng clamp nya, dapat mo na sa ilalim yon, tapos ikabit mo na yung tornilyo guys. So washer muna mauna, yan, allen bolt, tapos washer uli guys sa ilalim. Yan, clamp muna bago washer. Yan, ikabit mo yung clamp bago yung washer, tapos yung nut. Ganun po paglagay niyan. So yan po, pag nailagyan na natin, so higpitan mo lang po ng kamay muna, tsaka mo nila ilak mamaya pag okay na. Yan, pag okay na ito isa, yung kabila naman. So bali 4 na tornilyo po yan. So, sa akin guys, bali maiksi yung inilagay kong tornilyo ha. So 8 tornilyo po ang meron na kasama yan, isang 4 na mahaba tsaka 4 na maiksi. So depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. So yun po, naikabit na natin yung dalawa. So meron pa tayong dalawa ulit guys na ikakabit. So yun po, bali yun, ikaklam lang natin, tapos tornilyo ulit. Yan. So ginagawa po natin, higpit kamay lang muna, tsaka na natin sabay-sabay na ito-torque mamaya. So ito, ginamitan ko ng 5mm na yan guys, Allen wrench, tapos socket wrench o kaya box wrench, pwede rin po yan guys. Yan. So pagdating dito sa bandang loob talaga guys, medyo mahirap yan. Hindi mo na magagamitan ng impact, so hindi ko na magamitan, kaya ginawa ko, minano-mano ko na lang. Yan. Mano-mano lang paghigpit ang ginawa ko dyan. Kasi nandito pa yung rub handle ko guys, hindi ko naman tinanggal. Nandiyan pa rin siya. Kaya yun yung tumutukod. So yan po, bali naigpitan natin lahat. Bali lalagyan na lang natin itong top box guys. So insert mo lang yan, tapos tulak mo lang siya, yun na yun. Tapos pagdating nito sa lock guys, ikawit mo lang sa ilalim, tapos yan, i-press mo lang. So yun po, bali nakakabit na yung top box natin. So ikakabit na lang natin yung mga emblem nya, yan, tsaka sticker. Yan. So madali lang po yan ikabit. So tanggalin mo lang yung pandikit, tapos isentro mo lang sa kanya. Yun na yun. Tapos diin mo lang siya. Okay na guys, ganun lang. Ganun din po yung sticker sa gilid. Tanggalin lang. So meron pong pula yan, pero ayaw kong gamitin yung pula kasi hindi mag-akma sa motor ko. Kaya puti na lang gagamitin ko. Yan. Para maging visible din kayo sa daan. Emblem sticker po yan. Tsaka yan. Para safe ka pag may nakasunod sa'yo guys. Kitang kita ka. Kaya ganyan lang paglagay niyan guys. Tinatanggal lang po yung pandikit niya, tapos ilapat lang. Bali ito naman po yung pinakasandalan niya guys, para sa back ride mo. Para pag sumandal siya sa top box mo, hindi naman masakit sa likod. Yan. Yan, ganyan lang siya yung paglagay. So meron din pong pandikit yan. Tatanggalin mo lang yung pandikit. Ito yung sa bandang ilalim guys. Yan. Tatanggalin natin yung pandikit, tapos kakabit na. Yan. Ito yung 3M po yung pandikit niya guys. Yan. Ito po yung pinaka backrest niya, para hindi masakit sa likod. So yan po. Ganun lang kasimple ikabit yan guys. Bali goma po yan yung material na yan. Po, bali testingin na natin i-lock. Yan, so ito yung pinakasusi niya. Meron po siyang dalawang susi guys. So yan. So ito yung sa ilalim, pwede mo naka-permanenteng nakalak na yan para hindi manakaw yung U-box mo. Bali separate yung bandang taas na susi. Ito lang binubuksan dyan eh.
So, ganun ka-secure to yung Miura na top box. Yan, 45 liters po yan. So, meron ka na kasama yung keychain. So, dito na ilalagay yung susi. Bale, hard plastic na rin po ito. So, yun po, bale, papakita ko sa inyo na hindi kakasya yung dalawang helmet. So, ito po yung helmet natin ay half face na siya. Yan. 45 liters lang po kasi ito, kaya hindi kakasya talaga. Yan, kahit itagilid mo siya. Yan. Kahit ipatagilid. So, hindi talaga kakasya dalawang helmet dito. Pag isahan lang talaga na helmet. Yan, o. Yung isang helmet lang, nakaganyan. Yan. Pero kung dalawang helmet, hindi ubra. So, ito, testingin natin. Wala talaga. Yan. Okay. Balik-balik ta rin natin. Hindi talaga kasya, guys. Wala. Half face na nga itong ginagamit ko. So, hindi pa rin siya kasya. Yan. Wala talaga. So, wala. Ang kakasya ng dalawang helmet dito is yung Miura nila 65 liters kung meron. Yan. Tapos yan guys, strap niya ng helmet para kung sakaling bumibiyahe ka at umaalog yung helmet mo, hindi siya babangga-bangga, hindi siya magagalusan. Yung nakagandahan niya, may strap na siya. Yan. Tapos lock mo lang siya ng ganyan. So okay na. Tapos, so tanggalin na natin guys yung yung pinaka-strap. Ang kagandahan po rito ay insulated na rin po siya ng foam guys. Yan. Tapos meron na siyang lagay ng mga accessory. Yan. Kung meron kang mga ilalagay. Natapos na po natin na kabit itong top box ng Honda Click 125i. Miura brand po siya. So sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.